So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung karanasan ko sa immigration noong isang araw, September 28 to be exact. Nag-book yung auntie ko kasi sponsored yung pag-alis ko dito sa Pilipinas as a tourist. So, sponsored ng auntie ko. Auntie ko siya dahil, hindi dahil kadugo kami, kundi close family friend yung auntie ko na yon. So, ayun, sponsored niya ako, tapos nag-provide siya ng mga documents. Tapos, tumawag siya, for example, ngayon, tapos bukas niya na ako papaalisin. So, medyo nataranta ako sa mga requirements sa pagdating sa immigration. So, medyo kinakabahan ako. So, ayun, pagkabukas din, pumunta talaga ako kasi Davao yung, starting ng flight ko. So, dun sa Davao, nandun na ako, night before sa flight ko. So, yung flight ko is 5 PM. So, andun ako the night before yung flight ko. So, ayun, nag-prepare ako ng mga papers sa the day before na yung flight ko. Nag-prepare ako ng mga papers, pinadala ng auntie ko yung mga mga documents niya doon sa abroad para daw kung maghahanap yung immigration is may maibigay ako. So ayun na, andun na, na-print ko na lahat. So and then nag-send din siya ng invitation later to immigration. And then yung time na yan is yung araw ng flight ko, 3 hours before yung flight ko, mga di ba 5 PM yung flight ko. So, alas 2 ng hapon, andun ako sa airport. Hinatid ako ng boyfriend ko. So, ayun, alas 2 ng hapon, andun ako sa airport. Medyo kabado ako kasi nga first time kong makapasok sa airport. And then, sponsored pa yung pagbisita ko doon sa Singapore. And then, hindi ako masyadong prepared sa kung ano ang itatanong ng immigration officer. So, ayun. So, pag andun ako sa airport, pasok na ako sa airport, tapos hinanap ko yung airlines na pinag-book ng auntie ko. So, yun yung Singapore Airlines. So, ayun na. Pumila na ako doon kasi mag-check-in luggage na ako. Tapos, sabi ng crew doon is, kukuha pa daw ako ng travel tax. So, yung travel tax, mga nasa, magkano yan? Hindi ko na na-remember yung travel tax, pero na-refund ako noon pagkatapos ng ma-upload ako. So, ayan. Then, pagkatapos ko mag-check-in ng luggage, binigyan na ako ng yung check-in luggage na pagkatapos bigyan ka ng basta yung papel na yun pagkatapos mag-check-in luggage. Tapos diretso na ako sa taas kasi yung immigration ng Davao Airport is nasa taas. So andun ako sa immigration, tapos pinabayad muna ako ng travel fee. Tapos online ako ng e-travel. So may guard doon sa immigration. Tapos sabi niya, "Ma'am, tapos ka na mag-e-travel fill up." So ayan, nag-sign up ako online sa e-travel. So ayan, tinuruan ako ng guard. Thank you nga pala sa guard na yun na nasa Davao Immigration. So, ayan, pagkatapos ko mag-fill up ng e-travel, dumiretso na ako sa immigration. So, ayan ang pinaka nakakakaba kasi andun ako sa immigration. And then, ang dala ko lang doon na is yung invitation letter, tapos yung supporting documents ng auntie ko na nandun sa Singapore, photocopy ng passport niya, photocopy ng ID niya doon, working permit, and photocopy ng certificate of employment niya. Kompleto yun halos. Pero yung question ng immigration is, unang question niya, anong gagawin mo sa Singapore? Sabi ko, magta-travel po. Ayan. And then, Bisaya yun ha. Pero, tatagalogin ko lang para makaintindi yung iba. So kasunod na tanong niya is, sinong pupuntahan mo doon? So, ayun, doon na nagsimula yung sunod-sunod na tanong niya na, grabe, parang, sunod-sunod talaga yung tanong niya. Napakasunod-sunod ng tanong niya. Hindi ka pa nakasagot ng isa, may tanong na naman siya. So, yung immigration officer na yon, lalaki yung immigration officer na yon. So, ako, medyo kabado, so natulala ako. Yung iba, hindi ko nasagutan. Kaya doon, binato ako ng maraming tanong. Doon sa sponsored. Kasi marami siyang tanong, sponsored ka pala, ano mo tong sponsored mo? So, ayun, doon na yun, nag-red flag yung mga sagot ko. So, ayun, red flag na ako doon kasi yung sponsored ko is family friend lang, or hindi ko siya hindi ko siya kadugo. Pero family close friend kasi yung kapatid niya is asawa ng uncle ko na first cousin ng mama ko. So, masyadong, risky kasi until 4th degree lang pala yung pwedeng mag-sponsor ng tourist doon sa Singapore. So, or kahit sa ibang bansa, until 4th degree lang talaga yung pinapayagan na mag-sponsor. So, ayun, pagkatapos niya akong tanungin, so, marami siyang tanong kung may trabaho ba daw ako. So, tapos, ayun, hindi ako nakasagot sa ibang tanong niya kasi napakabilis ng mga tanong niya. Halos hindi ka makasagot sa bilis ng tanong niya. At saka kinakabahan pa ako kasi first time ko din ma-encounter yung immigration. So, ayun.
tinagtad ako ng tanong, tapos pagkatapos nun, sabi niya, akin na yung mga dala mo, yung mga documents ko, yung tinutukoy niya. So, akin na yung mga dala mo. Kinuha niya lahat yung nasa clear book ko. Sabi niya, bakit may dala kang NSO? Sabi, sagot ko naman na, as supporting documents po, baka maghanap kayo. So, ayan yung sagot ko. Tapos, may sinulat-sulat siya doon. Tapos, pinasa niya ako doon sa likuran na table. Andun yung may immigration officer din doon. So, pinasa niya ako doon sa likuran na table. So, andun ako sa likuran na table. Tapos, tinagtad pa rin ako ng tanong. Isa pang naka-red flag sa akin is, tinanong ako ng second officer na, bakit yung flight mo kahapon pa na-book? Yun, red flag yun sa kanila. Bakit kahapon pa yung na-book yung ticket mo? Bakit ka nagmamadali? Yun, ayun. Yun yung tanong nila. Tapos, until, nagtanong din sila na, bakit ang haba ng stay mo sa Singapore? Bakit 17 days pa yung returning ticket mo? 17 days bago yung returning ticket ko. So, na-red flag din ako doon kasi 17 days bago yung returning ticket ko. May returning ticket ako, kaso after 17 days. So, natanong ako kung bakit ganun katagal yung returning ticket ko. And then, isa pang follow-up na tanong nila is, kung close mo talaga tong sponsor mo, kailan ang birthday niya? Exact na birthday, complete na birthday niya. And then, pangalawa is, hindi ako nakasagot doon. Kasi rush yung pag-alis ko. So, hindi ko na natingnan yung mga, mga information ng auntie ko. So, ayun. Pinalo up na naman ako na, kailan nag-abroad yung auntie mo doon sa Singapore. So, hindi rin ako nakasagot. So, ayun na. Denied yung flight ko. So, hindi ako nakalipad talaga. Yun yung karanasan ko sa immigration.